Majority Leader. Mr. Speaker, next to interpolate the sponsor, I move to recognize Representative Elijah R. San Fernando of Kamanggagawa Party List. Honorable San Fernando is now recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang gabi po, Madam Sponsor. Hayaan niyo po ako na mag-deviate mula sa UA at ibang usapin. Ito po, nakapartikular sa DBM. Kasi madalas po kayong tinuturo ng mga ahensya. Kayo daw po ang may kinalaman sa mga usaping ito. For the record ho, ano po ang working definition ng Department of Budget and Management sa contractual personnel in government service? Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, in terms of the official jurisdiction of the DBM with regard to actual personnel, casual or contractual personnel. So the creation of permanent positions may be considered for regular functions, while hiring of casual or contractual personnel may be considered for projects and activities that are temporary in nature, subject to the evaluation of the DBM or the Governance Commission for GOCCs, as well as existing budgeting and accounting rules and regulations. Salamat po, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Diyan po sa definisyon ng DBM sa Contractual Personnel in Government Service, meron ho ba o nasa ilalim po ba ng tinatawag na employer-employee relationship ang mga contractual personnel? Yes or no po? Mr. Speaker, so just wanted to, if I may, draw the distinction. Yung kanina po na binanggit ko na technical definition, yung hiring of casual or contractual personnel that would undergo the evaluation of DBM and GOCCs, yun po merong employee-employer relationship. However, there are other terms such as contract of service and job orders. Yun po, wala pong employer-employee relationship. So sa kabuuan ho, maliban ho dun sa binanggit nyo kanina, to walang employee-employee relationship. Tama ho ba? Yes, Mr. Speaker. Distinguished colleague, particularly with regard to contract of service and job order, wala pong employer-employee relationship. Salamat ho. Ngayon po, ang mga kontraktual na mga manggagawa ho ba ay nakakatanggap ng tinatawag natin na Personal Economic Relief Allowance o PERA? Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, yung una ko pong nabanggit, yung under the purview of the DBM and the Governance Commission on GOCCs, yes po, covered po sila nung Personal Economic Relief Allowance na 2,000 pesos po. Okay ho. Alam niyo ho kasi, Madam Sponsor, Mr. Speaker, mula ho 1992, ang lengguwahe po na isinusulat sa mga General Appropriations Act, ganito po nakasulat. In order to supplement the salaries of government personnel covered by RA number 6758 as amended, PERA in the amount of 2,000 pesos per month is granted to the following: civilian government personnel stationed in the Philippines, whether occupying regular, contractual, or casual positions appointive or elective. In addition to this, another long-standing text in previous GAA ay ganito naman po nakasulat. Contractual personnel shall be considered as an employee of the hiring agency but only during the period when their services are reasonably required. So,
paano po ipapaliwanag ngayon ng DBM yung usapin ng pagbibigay ng pera sa mga kontraktual na mga manggagawa as to whether or not they are part of the GOCCs or under the DBM, at yung binabanggit niyo po kanina na hindi saklaw ng DBM at mga GOCCs. Kung ang nakasulat ho sa ating mga GAA ay sakop ang mga manggagawang kontraktual. So the wording of the GAA is very clear. Whether occupying regular, contractual, or casual positions. It does not, hindi po niya binibigyang linya kung ito ba ay DBM o GOCCs o mga manggagawa, pangkabuan na JOCOS sa ating gobyerno. Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, the main distinction po between the two. So the first that I mentioned, that's within the purview of the DBM and the Governance Commission and GOCCs, yun po yung contractual workers attested by the Civil Service Commission. And by virtue of that, they are considered government employees. The other category po that I mentioned earlier, which would be the contract of service and the job order employees, yun po kasi hindi po sila covered ng Civil Service Commission. So, yun po yung dahilan kung bakit hindi po sila nakakatanggap ng parehong benepisyo. Opo. Kaya ako po binibigyang diin ito, Madam Sponsor, Mr. Speaker, dahil wala naman pong paghihiwalay ayon doon sa mga nakasulat sa General Appropriations Act mula po noong 1992. Sinasaklaw nung General Appropriations Act mula 1992 at ang nakasulat doon ay contractual workers. Ibig sabihin no, walang pagbibigay ng pagkakaiba kung DBM, GOCC o kung anuman, o generally mga JO at COS workers. And by that definition, by the wording doon po sa mga General Appropriations Act, doon po sa binabanggit nyo ng pagkakaiba, all contractual workers are entitled to personal economic relief allowance or PERA. In fact po, isang halimbawa nito, sa DBM Budget Circular number 2009-3, nakasulat po dito yung coverage, civilian government personnel occupying regular, contractual. And yet, in the same example na circular, nakasulat exclusion, no? Those hired without employee-employee relationship and funded from non-personal services, appropriations, budgets as follows. So bakit po hindi nakakatanggap ang mga manggagawang kontraktual sa gobyerno ng pera? Yung mga JO at COS po natin. Mr. Speaker, distinguished colleague, we would like to draw the distinction between contractual personnel versus contract of service and job order. Yung contractual personnel po ay yung una ko pong nabanggit kanina, na yun po yung covered by an attestation from the Civil Service Commission. And therefore, by virtue of that, are considered government employees. So, yun din po, yung unang category, yung contractual personnel po, yun po yung tinutukoy. Doon po sa provision na binabanggit na nandoon po sa GAA. Yung ikalawa pong umbrella o category, yung job order at yung contract of service, yun po yung hindi covered ng CSC. So, hindi po siya hindi po sila considered as government employees. So, siguro po, kung atin pong titignan, yung provision po na binabanggit sa GAA, ang tinutukoy po noon ay yung unang kategorya na nabanggit ko, which would be contractual personnel attested by the Civil Service Commission. So, siguro po, mahalaga po siguro din makita natin kung saan siya chargeable sa GAA. So, yung sahod po ng mga contractual personnel, chargeable po siya against PS, yung personal services, while the salaries of job order and contract of service are chargeable against the MOOE. So yun po siguro mahalaga po nating mailinaw na ang tinutukoy po doon sa provision sa GAA ay yung contractual personnel na attested po ng Civil Service Commission. Thank you po sa paglilinaw, Madam Sponsor, Mr. Speaker.
Mahalaga po na on record yon nang sa gayon ay marinig din po ng ating mga manggagawang kontraktual na hindi lahat ng mga manggagawang kontraktual, mga JOCOS, ay nakakatanggap ng pera. Maliban na lang ho doon sa mga binanggit nyo na mga distinction. Ngayon ho, tumungo naman ho tayo doon sa paglobo ng bilang ng mga job order at contract of service sa pamahalaan. Kanina binanggit ko na rin ho to sa nagdaan na ahensya. Pinakita po dito na halos 1/3 or making almost 1/3 of the government workforce ay nasa JO at COS. Pwede po bang ipaliwanag ng kagawaran ang phenomenon na ito na paglobo at paglaki ng mga JO at COS sa ating pamahalaan? How does DBM, who approves the budget and staffing, explain this long-term dependence when the Constitution itself guarantees security of tenure? Liberasyon natin sa iba't ibang mga ahensya na tinatanong po kasi natin sa kanila. This is the case with a lot of the agencies wherein they would have unfilled plantilla positions. And the utilization rate for that, lagi ko po silang tinatanong doon na halimbawa, ayoko magbanggit po ng particular na ahensya, pero meron pong isang ahensya na meron silang roughly 800 unfilled positions. And tinatanong ko, lagi yung hinihingi yan, na i-increase yung PS, pero bakit hindi nyo ma-fill yung mga vacant na plantilla positions? And I think a lot of the agencies have one answer. Medyo po nahihirapan po sila na ma-meet yung criteria, qualification standards po, yung tinatawag na QS, para po sa mga particular na mga posisyon. As per the data of DBM, 51% of the current contract of service and job order workers are career service eligible. So, yun po yung tinatanong natin sa ating mga departamento na kung 51% ng mga JO at COS ay pwede naman na career service eligible naman at pwede naman pong gawing contractual personnel, bakit po hindi nila ito gawin? So, kaisa nyo po kami dyan na atin pong itulak yung mga iba't ibang mga ahensya at iba't ibang mga departamento na yung mga kasalukuyan po na nasa COS at JO ay kung pwede naman at qualified po sila, sana po gawin ng contractual personnel. Kasi in most cases po, ang lagi nilang dinadahilan po dati, di po ba kulang yung plantilla positions. But upon close scrutiny of their statements from the previous year, malaki po yung unutilized portion nitong plantilla position. So, kaisa nyo po kami dyan. At bilang po chairperson ng Committee on Appropriations, I commit to helping our distinguished sponsor probe the different departments and agencies to as to why they're not doing that. And consequently, push them na as much as possible po, yung mga kasalukuyan pong job order and contract of service, gawin po nilang contractual personnel para po makuha po nila yung kadampatang benepisyo para sa kanila. Maraming salamat po, Madam Sponsor. Napaka-assuring po nun. Kasi po lahat ng ahensya na kinausap natin, ang tinuturo ho ang DBM eh. O ngayon no, meron ng malinaw na sagot mula sa DBM na itutulak itong mga ahensyang ito nang sa gayon itong mga JO at COS ay hindi naman natili forever sa JO at COS. Meron na lang po akong huling katanungan, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Sa inyo po bang computation, inyong pagtingin, posible ho ba na lahat ng mga JO at COS sa national government agencies ay hindi na maging JO at COS at mailagay ho sa regular na status? Para po makatipid tayo sa oras, Madam Sponsor, Mr. Speaker, sinubukan ho kasi namin i-compute ito. So, ibinangga ho namin yung ginagastos ng pamahalaan per JOCOS at kinumpare namin ito sa ginagastos naman ng pamahalaan sa mga regular na empleyado. Kapag niregular ho natin lahat ng JO at COS sa pambansang pamahalaan, ayon po sa IGHR at sa figure sa NEP, it would take the government
additional 171.32 billion pesos annually. So yan po ang kinakailangan para maregular ang mga manggagawang JO at COS sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa pananaw po ng DBM, posible ho kaya ito sa malapit na hinaharap na mabigyang pondo ang pagsasaregular ng mga manggagawang JO at COS? Mr. Speaker, distinguished colleague, sa palagay po namin, isa po sa mga bottleneck na nakikita natin would be the qualification standard set by the Civil Service Commission. Yun po kasi yung nagiging dahilan na bagamat meron pong bakante sana na posisyon na sana pwedeng paglipatan ng ating mga COS at JOs para maging contractual personnel na po sila, hindi po sila na ipapasok bilang contractual personnel dahil po doon sa qualification standards na ang nagsiset po ay ang Civil Service Commission. Siguro po yung isa pa po natin kailangan tignan ay kasi sa kasalukuyan pong survey, tulad po na nabanggit ko kanina, 51% pa lang po ng ating mga kasalukuyang COS at JOs yung career service eligible. So siguro po, as much as the DBM would like to do it in the immediate future, kailangan po muna siguro nating ma-address yung ganong type of bottleneck within the qualification standards of the Civil Service Commission. Kasi yun po yung nakikita natin na dahilan kung bakit may mismatch po sa bilang ng dami ng unfilled plantilla positions at yung mga dami po ng mga COS at job order. And again, we would like to reiterate the commitment of the DBM and this representation that we will look into this and we will probe the agencies and departments as to how this can be addressed. At yung Civil Service Commission po, more importantly, na kailangan ba nilang i-recalibrate yung kanilang qualification standards? Maraming salamat po, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Wala na po akong ibang katanungan at kaisa po ko ng kagawaran na matugunan at matuldukan na ang problema ng lumulubong bilang ng mga manggagawang kontraktual sa pamahalaan. Para po lubusan na matugunan at matuldukan ang problema ng kontraktualisasyon sa ating bansa, umpisahan po muna natin sa sarili nating bakuran dito sa pamahalaan. Bilang po, maraming salamat, Madam Sponsor, Mr. Speaker, sa pagbibigay ng oras at paglilinaw sa mga katanungan ng kinatuwang ito. Maraming salamat po. Again, we are one with our distinguished colleague. Kasi po, gusto natin na matanggap po nila yung kadampatang mga benepisyo. So, we are one with you. Tignan po natin paano po natin mapapataas yung porsyento ng ating mga kasama sa serbisyo publiko na maging contractual personnel na po sila at hindi po JO at COS. Maraming salamat po.